sulat na isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas. Sa ating pag-aaral, natutunan natin kung paano tinulungan ni Apostol Pablo ang mga taga-Colosas na mapaglabanan ang mga maling aral at mahikayat na ang mga kapatiran sa Colosas ay manatiling tapat na nakay Kristo Jesus. At ito sa ating pag-aaral ay nakaka-relate tayo doon. At tayo, nagagamit natin ito na ating pag-aaralan, maisa-praktika natin sa ating pang-araw-araw rin naman pamumuhay. So matapos sa talakayan ng Apostol Pablo, yung mga pagtuligsa niya, at pagkikayat niya naman sa mga taga-Colosas na huwag pakinggan yung mga false teachers na pumasok sa kanilang kongregasyon, kagaya po ng mga grupo ng mga Gnostics na nagtuturo na knowledge is salvation, knowledge is power, and it will cost them salvation. At yung po namang mga Judaizers ay nag-i-insist naman ng law system for salvation. Pero sa paglatag ni Apostol Pablo, makita natin yung pong sinasabi nilang knowledge is salvation, magiging tama po yung kung nalalaman nila na ang knowledge na dapat nilang matutunan ay galing sa ating Panginoon Kristo. Pinakilala na ni Apostol Pablo na kay Kristo natatago ang karunungan at ang kaalaman. So kung pagbabasihan ang kaalaman para sa kaligtasan, hindi po ito manggagaling sa mga Gnostics na sinasabi na meron raw silang special revelation from God, kundi kung pagbabasihan natin na knowledge is salvation, yung knowledge po na may kinalaman sa ating Panginoon Kristo. Yung knowledge po na itinuturo ng ating Panginoon Kristo. Sa isang sumatotal, kanyang sinasabi, si Kristo ang ating kaligtasan kasi na kay Kristo ang lahat ng ating dapat maintindihan, malaman o mga katotohanan dapat nating maintindihan para tayo po ay maligtas. When it comes to work system for salvation, ipinakita rin ni Apostol Pablo na kay Kristo rin. Sapagkat si Kristo mismo ang gumawa ng ating kaligtasan at kung meron man tayong ginagawa para sa ating kaligtasan, ito po ay may kinalaman sa mga operation, sa mga working of God. Ito'y gawa ng Diyos na tayo ay gumagawa para sa ating kaligtasan. At nakita po natin yung benefit ng ating po, yung mga pakinabang kung tayo po ay na kay Kristo. Tayo po ay masisircumcise, not according to the flesh, kundi yung circumcision na gagawin ng ating Panginoon Kristo ay yung kanyang pagkapako sa krus na ating pong kukonektahan sa pamamagitan ng baptism, yun po yung pinaka-circumcision natin. Ang circumcision po sa mga Hudyo kasi is cleansing. Sa ating po, sa panahon ito, sa panahon ng ating Panginoon Kristo, magkakaroon po tayo ng paglilinis sa pamamagitan po ng bautismo. So mapapakinabangan po natin ang pagiging na kay Kristo na tayo po ay malilinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Tayo po ay summary na lang po, ito sinasabi ko, tayo po ay muling bubuhayin sa ating pagkapatay sa ating mga kasalanan. Tayo muling bubuhayin sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Bubuhayin muling kasama niya. Yun po yung ating napag-aralan doon sa chapter 2. Sa chapter 3 last week, nakita natin ano yung kung tayo po ay muling binuhay na kalapit ng ating Panginoon Kristo, ay sinasabi naman ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, kung kayo'y muling binuhay, ay isipin niyo yung mga bagay na nasa itaas at huwag yung mga bagay na nasa mundo, dito sa lupa o dito sa ibabaw ng lupa. At naipakita doon ni Apostol Pablo na dapat tayong magbago. Ang tunay na kay Kristo, yung pong evidence
ebidensya na ikaw ay tunay na na kay Kristo. Kasi kuminsan yung ebidensya ipinakikita natin, bagamat necessary ito, hindi ito sapat na ebidensya. Kagaya na meron tayong titulo diyan sa ating chapel na kalagay Church of Christ. No? Pinakikipaglaban pa natin yan, name na yan. No? This is the true and real name of the church. At kung wala ka dito ay ikaw ay hindi maliligtas. Ipinakikipaglaban natin yan. Pero ipinakikita naman ni Apostol Pablo na talagang tunay na tayo ay na kay Kristo, o tunay tayong Church of Christ, o tunay tayong Kristiyano, tunay tayong muling binuhay na kalakip niya. Ang ebidensya po nito ay hindi yung tayo ay may titulong Church of Christ, o meron tayong t-shirts, I am a Christian, no? Yung hindi ebidensya ito na tayo ay yung bukang bibig natin, no? Yung tayo ay kabilang sa tunay na iglesia. Kapag necessary, sinasabi ko nga sa inyo, ang talagang tunay na evidence ng tunay na ikaw ay muling binuhay na kalakip niya, tunay na Kristiyano, ay yung iyong pagbabago ng iyong pamumuhay.